Sa pinakaliblib na bahagi ng isang tahimik na bayan na napapalibutan ng makakapal na punong kahoy at mga bukiring tila walang hanggan, may isang sapa na matagal nang pinaniniwalaang mahiwaga. Hindi ito matatagpuan sa mga mapa at hindi rin basta-basta nadaraanan ng mga dayo. Ngunit sa mga taong isinilang at lumaki sa bayang iyon, ang sapa ay hindi lamang bahagi ng kalikasan. Ito ay bahagi ng kanilang kapalaran. Tinatawag nila itong sapa ng mga pangako. Ayon sa matatanda, ang tubig nito ay hindi pangkaraniwan. Sa umaga, ito'y tila ordinaryong malinaw na batis, ngunit sa dapit hapon, kapag ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay nagiging kulay ginto at kahel, ang tubig nito ay kumikislap na parang may sariling liwanag. Sa mga sandaling iyon, ay nananinen yung sinasabing ang sino mang may dalisay na hangarin ay maaaring humiling at ang sapa ay tutugon. Ngunit hindi lahat ng hiling ay pinagbibigyan. At hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Sa kabila ng misteryong bumabalot dito, ang sapa ang naging dahilan kung bakit ang bayan ay kilala sa kasaganahan. Kahit sa gitna ng tagtuyot, ang kanilang mga pananim ay nananatiling luntian. Kahit sa panahon ng kahirapan, tila hindi nauubusan ang kabuhayan ng mga tao. Maraming pamilya ang nagsasabing ang kanilang pag-asenso ay nagsimula sa isang simpleng pagbisita sa sapa, isang tahimik na panalangin, isang taimtim na pag-asa. Isa sa mga pamilyang iyon ay ang pamilya ni Elias. Si Elias ay isang binatang nasa 22 taong gulang. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik at may malalim na pagtingin sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob, dala-dala niya ang bigat ng isang mundong tila hindi patas. Maagang naulila si Elias sa ama. Ang kanyang ina naman ay matagal nang may sakit, isang karamdaman na unti-unting kumakain sa lakas nito. Araw-araw siya ang nag-aalaga rito, habang sabay na nagtatrabaho sa bukid na iniwan ng kanyang ama. Ngunit sa mga nagdaang buwan, tila hindi na sapat ang kanyang pagsisikap. Ang ani ay bumababa, ang kita ay lumiit, at ang gamot na kailangan ng kanyang ina ay lalong nagiging mahal. Sa bawat gabi habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog ngunit hirap sa paghinga, unti-unting nabubuo sa kanyang puso ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan? Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag, nagpasya si Elias na pumunta sa sapa. Hindi ito basta desisyon. Sa kanilang bayan, din ang pagpunta sa sapa ay hindi ginagawa ng walang dahilan. Ika'y isang sagradong hakbang, isang paglapit sa isang bagay na hindi lubos na nauunawaan. Ngunit sa puntong iyon, wala nang ibang natitirang pagpipilian si Elias. Tahimik siyang naglakad sa makipot na daan patungo sa kagubatan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang kaluskos ng mga dahon, ang huni ng mga kuliglig, at ang mahihinang yabag ng kanyang sariling pag-aalinlangan. Pagdating niya sa sapa, napahinto siya. Ang tubig ay kumikislap. Hindi ito tulad ng mga kwentong narinig niya, higit pa ito. Para bang ang mismong liwanag ay dumadaloy sa bawat patak ng tubig. Ang paligid ay tila huminto, at ang hangin ay naging mas mabigat. Parang may presensyang hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Lumapit si Elias, dahan-dahan, tila natatakot na baka mawala ang mahika kapag siya ay gumalaw ng biglaan. Lumuhod siya sa gilid ng sapa. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita agad. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigilang damdamin. Ang pagod, ang takot, ang pangamba, at ang pag-asa. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siyang humiling. Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Ang mga ngiti nito kahit sa gitna ng sakit. Ang mga kamay nitong nanginginig ngunit patuloy na humahaplos sa kanya bilang pagpapalakas ng loob. At doon, sa doon sa tahimik na sandaling iyon, nagsalita si Elias. Kung may kapangyarihan ka, kung totoo ang lahat ng sinasabi nila, tulungan mo ako, mahina niyang wika. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, biglang kumilos ang tubig. Hindi ito marahas, hindi ito nakakatakot. Ngunit sapat upang maramdaman ni Elias na may tumugon. Unti-unting umangat ang liwanag mula sa sapa,
tila isang anyong hindi ganap na nakikita. Hindi ito tao, ngunit hindi rin ito basta liwanag lamang. Napamulagat si Elias. Ang bawat hiling, isang tinig ang umaling-aungaw malalim, ngunit banayad, ay may kapalit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong ang kapalit? Tanong niya, halos pabulong. Sandaling tumahimik ang presensya. At handa ka bang tanggapin ito kahit hindi mo pa alam kung ano? Napayuko si Elias. Sa loob ng kanyang puso may takot. Isang malalim na takot na baka ang kapalit ay higit pa sa kaya niyang ibigay. Ngunit kasabay nito, may isang matibay na damdamin. Isang pagnanais na iligtas ang kanyang ina, anuman ang mangyari. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, muling kumislap ang tubig. At sa sandaling iyon may nagbago. Hindi niya agad maipaliwanag kung ano. Ngunit naramdaman niya ito, parang may isang bagay na kinuha sa kanya, tahimik at hindi masakit, ngunit may lalim na hindi niya maabot. Pagkatapos bumalik sa normal ang lahat. Ang tubig ay naging payapa. Ang liwanag ay nawala. At ang gabi ay muling naging tahimik. Naiwan si Elias sa gilid ng sapa, hawak ang kanyang dibdib, pilit inuunawa ang nangyari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanyang hiling ay narinig at ang kapalit ay nagsimula na. Nagising si Elias kinabukasan na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi sakit, hindi rin pagod, kundi isang uri ng katahimikang hindi niya maipaliwanag. Para bang may nawala sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Sandali siyang nanatiling nakatitig sa kisame ng kanilang munting bahay. Pilit inaalala ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. At pagkatapos tila unti-unting bumalik ang alaala, ang sapa, ang liwanag, at ang tinig na nangako ng kapalit. Napabangon siya agad. Nanay, tawag niya, may halong kaba sa boses. Mula sa kabilang bahagi ng silid, narinig niya ang mahinang tugon. Elias! Napahinto siya. Ang boses ng kanyang ina ay malinaw. Hindi ito paos, hindi ito hirap, hindi ito tulad ng mga nakaraang araw na tila bawat salita ay isang laban. Dali-dali siyang lumapit. At doon, sa simpleng higaan na gawa sa kawayan at lumang kumot, nakita niya ang isang bagay na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang kanyang ina ay nakaupo. Hindi nakahiga, hindi nanghihina. Nakaupo at nakatingin sa kanya na may ngiting matagal na niyang hindi nasilayan. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong nito. Bahagyang natatawa. Parang nakakita ka ng multo. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Nanatili lamang siyang nakatayo, tila hindi sigurado kung ito ba ay panaginip o realidad. Nanay, mahina niyang sambit. Kumusta ang pakiramdam mo? Ipinatong ng kanyang ina ang kamay sa dibdib nito, saka ngumiti ng mas maluwag. Magaan, sagot nito. Matagal ko nang hindi naramdaman to. Sa sandaling iyon, may bumuhos na emosyon sa loob ni Elias. Isang halo ng tuwa, ginhawa, at matinding pasasalamat. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit, tila natatakot na baka maglaho ang sandali. Totoo pala, bulong niya. Hindi na niya kailangang itanong kung ano ang nangyari. Alam na niya. Tinupad ng sapa ang kanyang hiling. Lumipas ang mga araw at tila sunod-sunod ang pagbabago sa kanilang buhay. Ang kanyang ina ay tuluyan ng gumaling, hindi unti-unti, kundi parang biglang nabura ang lahat ng bakas ng karamdaman. Ang mga halamang itinanim ni Elias na dati halos matuyo ay muling sumigla. Ang lupa ay naging mas mataba at ang ani ay higit pa sa inaasahan. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Parang pinagpala kayo, sabi ng isang matandang magsasaka habang pinagmamasdan ang kanilang bukirin. Ngumiti lamang si Elias, ngunit sa loob niya may isang bahagi na hindi mapakali. Dahil habang ang lahat ay nagiging maayos, may isang bagay sa kanya ang tila unti-unting nagiging tahimik. Sang hapon habang siya ay nagbibilang ng kanilang ani, napansin niyang may isang bata na nahulog sa daan. Lumapit siya agad, gaya ng dati niyang ginagawa. Ayos ka lang? Tanong niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng awa o pag-aalala, ang mga damdaming likas sa kanya noon, tila wala siyang maramdaman. Alam niyang dapat siyang mag-alala. Alam niyang dapat siyang maawa.
Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling payapa. Masyadong payapa. Tinulungan pa rin niya ang bata. Inakay niya ito pauwi. Ngumiti siya at nagsalita ng maayos. Ngunit sa bawat kilos, kilos ba isang bagay na hindi na tulad ng dati? Parang may kulang. Kinagabihan, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, muling bumalik sa kanyang isipan ang tinig mula sa sapa. Ang bawat hiling ay may kapalit. Napapikit siya. Unti-unti niyang inuunawa. Hindi ito pera. Hindi ito lakas. Hindi ito buhay. Kung anuman ang kinuha sa kanya, hindi ito pisikal. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. At doon niya tuluyang napagtanto. May isang bahagi ng kanyang damdamin ang nawawala. Hindi niya matukoy kung alin. Ngunit malinaw, hindi na siya ang dating Elias. Sa kabilang dako ng bayan may mga taong nakamasid. Hindi lahat ay masaya sa biglaang pag-asenso ng pamilya ni Elias. Sa isang lumang bahay na natatakpan ng mga puno at tila iniiwasan ng karamihan, may isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan ang malayong bahagi ng bukirin kung saan matatagpuan ang tahanan ni Elias. Sa wakas, mahina nitong wika. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng kaalaman na hindi pangkaraniwan. May isa na namang tumanggap ng alok. Sa kanyang harapan ay may isang mangkok ng tubig, hindi malinaw, kundi bahagyang maitim, tila kabaliktaran ng sapa. At sa ibabaw nito, unti-unting lumitaw ang refleksyon ni Elias. Ngumiti ang matanda. Hindi niya pa alam, dagdag niya halos pabulong. Simula pa lang ito. Samantala sa kabila ng lahat ng biyayang dumarating, hindi mapigilan ni Elias ang lumalalim na pakiramdam ng kawalan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw. Ang kanyang hiling ay hindi lamang tinupad. Ito ay binuksan ang isang landas na hindi na niya kayang balikan. At ang tunay na kapalit ay hindi pa lubos na naibubunyag. Habang patuloy na umaangat ang buhay ni Elias, unti-unti namang lumalalim ang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pangamba. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang napansin ang pagbabago sa kanyang sarili. Dati, siya ang unang tumutulong sa sino mang nangangailangan. Isang iyak lamang ng bata o isang buntong hininga ng matanda ay sapat na upang magudyok sa kanya na kumilos. Ngunit ngayon, kahit malinaw niyang nakikita ang hirap ng iba, tila hindi na ito umaabot sa kanyang damdamin. Isang umaga, may isang babaeng kapitbahay ang lumapit sa kanya. Elias, ani nito, pwede bang makahingi ng kaunting bigas? Wala na kaming makain mula kagabi. Tinitigan niya ang babae. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang panghihina sa katawan, at ang desperasyon sa tinig. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ngunit halip na maramdaman ang awa, wala. Isang tahimik na kawalan ang bumalot sa kanya. May sobra naman kami, sagot niya, mahinahon. Bibigyan kita. At ginawa nga niya. Nag-abot siya ng bigas, tumango, ngumiti. Ngunit habang papalayo ang babae, hindi niya maramdaman ang anumang kasiyahan sa pagtulong. Hindi tulad ng dati. Kinagabihan, muling naupo si Elias sa labas ng kanilang bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila mas malinaw kaysa karaniwan. Ngunit sa kabila ng ganda ng gabi, may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Lumapit ang kanyang ina at umupo sa tabi niya. Napapansin ko, Suy, sabi nito, banayad ang tinig. Parang may bumabagabag sa'yo. Hindi agad sumagot si Elias. Matagal siyang nanatiling tahimik bago tuluyang nagsalita. Nanay, masaya ka ba? Napakunot noo ang kanyang ina. Bakit mo natanong? Dahil huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. Pakiramdam ko dapat masaya ako, gumaling ka, maayos na ang buhay natin, wala na tayong problema. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pero hindi ko maramdaman. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Parang may nawawala, dagdag niya. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Minsan, sabi nito, kahit kumpleto ang nasa paligid natin, may mga bagay sa loob natin na kailangang hanapin.
Napatingin si Elias sa kanya. Paano kung hindi ko na mahanap? Tanong niya halos pabulong. Ngumiti ang kanyang ina ngunit may lungkot sa mga mata nito. Kung ganoon, sagot nito, kailangan mong alamin kung saan mo ito nawala. Hindi siya pinatulog ng mga salitang iyon. Sa kalaliman ng gabi, muling bumalik sa kanyang isipan ang sapa. Ang liwanag, ang tinig, ang pangako, at ang kapalit. Kinabukasan hindi na nagdalawang isip si Elias. Muling tinahak ang landas patungo sa kagubatan. Sa bawat hakbang, mas malinaw ang kanyang layunin, hindi na lamang upang humiling, kundi upang umunawa. Pagdating niya sa sapa, agad niyang napansin ang kakaiba. Hindi ito kumikislap tulad ng dati. Tahimik ito, payapa. Ngunit may kakaibang lamig sa paligid, tila may nagbago. Lumapit siya sa gilid at tumingin sa tubig. At ngayon, bulong niya, ano ang kinuha mo sa akin? Walang sagot. Ngunit sa loob ng ilang sandali, ang tubig ay bahagyang gumalaw. Muli naramdaman niya ang presensya. Hiniling mo ang kagalingan, wika ng tinig, malamig ngunit malinaw. At ibinigay namin. Alam ko, sagot ni Elias, pero ano ang kinuha ninyo? Sandaling tumahimik ang paligid. At kung sabihin namin, tugon ng tinig, handa ka bang tanggapin ang katotohanan? Napapikit si Elias. Oo. Unti-unting nag-iba ang anyo ng tubig. Sa halip na malinaw, ito'y naging parang salamin. At sa loob nito, may lumitaw na imahe. Isang batang Elias. Nakangiti. Tumatakbo sa bukid. Tumutulong sa kapwa. Umiiyak kapag may nasasaktan. Masaya kapag may napapasaya. At unti-unting naglaho ang imahe. Ang kinuha namin, sabi ng tinig, ay ang iyong kakayahang makaramdam ng malalim na emosyon. Napamulagat si Elias. Hindi, mahina niyang tugon. Hindi pwede. Ang iyong awa, dagdag ng tinig. Ang iyong saya, ang iyong lungkot. Hindi, napaatras siya. Ibalik ninyo. Ang kapalit ay hindi na ibabalik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito patas, wika niya, puno ng desperasyon. Ang bawat hiling, sagot ng tinig, ay isang kasunduan at ikaw ay sumang-ayon. Napayuko si Elias. Unti-unting bumagsak ang katotohanan sa kanyang dibdib. Hindi na siya makakaramdam. Hindi tulad ng dati. Hindi kailanman. May paraan pa ba, tanong niya, halos wala ng lakas. Muling gumalaw ang tubig. At kung meron, tugon ng tinig, handa ka bang magbayad muli? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elias. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung iyon ang kailangan, sagot niya, gagawin ko. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, mag-ingat, sabi ng tinig, dahil hindi lahat ng hinahanap ay dapat matagpuan. Habang papalayo si Elias sa sapa, may bagong bigat sa kanyang mga hakbang. Hindi na ito tungkol sa kayamanan. Hindi na ito tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na hindi niya akalaing mawawala, ang kanyang pagkatao. And sa unang pagkakataon mula nang matupad ang kanyang hiling, may isang bagay na bahagyang gumalaw sa loob niya. Hindi ito ganap na damdamin. Ngunit sapat upang maramdaman niya na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Mula nang umalis si Elias sa sapa, hindi na siya muling naging panatag. Ang bawat hakbang niya pauwi ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi sa katotohanang unti-unti nang lumilinaw sa kanyang isipan. Ang kapalit ng kanyang hiling ay hindi lamang isang simpleng pagkawala, kundi isang pagbabago na unti-unting huhubog sa kanyang pagkatao. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Ang simpleng eksenang iyon, ang amoy ng nilulutong pagkain, ang tunog ng kahoy na nasusunog sa kalan, ang mahinang pag-awit ng kanyang ina ay dati nang nagbibigay sa kanya ng init at ginhawa. Ngunit ngayon ito'y isang alaala na lamang ng kung ano ang dapat niyang maramdaman. Maaga kang nakauwi, bati ng kanyang ina, nakangiti. Tumango si Elias. Oo, pinagmasdan siya nito sandali, tila may napapansin. May nangyari ba? Tanong nito. Sandaling nag-isip si Elias, hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat. Hindi niya kayang sabihin,
na ang anak nitong dating puno ng damdamin ay unti-unti nang nagiging hungkag. Wala naman, sagot niya. Ngunit kahit siya naramdaman ang bigat ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw na tila normal ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang presensyang dahan-dahang lumalapit. Isang gabi, habang ang buong bayan ay tahimik at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, may isang anino ang gumalaw sa gilid ng kagubatan. Hindi ito hayop. Hindi rin ito tao. Ito'y isang anyong tila nababalot ng usok at dilim, gumagalaw ng walang tunog, at unti-unting lumalapit sa direksyon ng sapa. Sa gitna ng kagubatan kung saan ang liwanag ay bihirang pumasok, tumigil ang anino. At sa unang pagkakataon nagsalita ito. May bagong kasunduan. Ang tinig nito ay mababa, halos parang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. May bagong utang. Kinabukasan nagising si Elias na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang dati niyang kawalan. Mas mabigat ito. Parang may nagmamasid. Habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, ilang beses niyang naramdaman na may mga matang nakatutok sa kanya. Sa bawat paglingon niya wala siyang makita, tanging hangin na dumadaan sa mga pananim. Ngunit ang pakiramdam ay nananatili. Hindi siya nagkamali. Sa hapon ding iyon, Ma'am, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang bahay. Ito ang parehong lalaking matagal nang iniiwasan ng mga tao sa bayan. Ang lalaking nakatira sa gilid ng kagubatan na sinasabing may kaalaman sa mga bagay na hindi dapat pakialaman. Hindi siya agad pinapasok ng kanyang ina. May kailangan po ba kayo? Tanong nito, may halong pag-iingat. Ngumiti ang matanda, isang ngiting hindi ganap na mainit. Nandito ako para sa anak mo. Napatingin ang kanyang ina kay Elias. Bakit? Tanong nito. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, direkta nitong tiningnan si Elias, parang sinusukat ang lalim ng kanyang pagkatao. Dahil wika nito, siya ay nagising na. Nanlamig ang hangin. Lumapit si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang tumawa ang matanda. Hindi mo pa ba nararamdaman? Tanong nito. Ang anino na sumusunod sa'yo? Natahimik si Elias. Hindi lahat ng kumukuha sa sapa ay natatapos sa isang kapalit, dagdag ng matanda. May mga bagay na sumisingil at may mga bantay na hindi nagpapatawad. Bantay? Ulit ni Elias. Tumango ang matanda. Ang sapa ng mga pangako ay hindi basta nagbibigay, paliwanag nito. Ito ay pinoprotektahan at ang bawat kasunduan ay may nagbabantay upang masigurong ito ay nasusunod. Anong mangyayari kung hindi? Tanong ni Elias, bahagyang tumigas ang tinig. Sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos dahan-dahan itong ngumiti. Kung ganoon, sagot nito, hindi lamang ang iyong damdamin ang mawawala. Hindi na nakapagsalita si Elias. Ang kanyang ina ay tahimik lamang na nakamasid, halatang hindi nauunawaan ang buong usapan, ngunit ramdam ang bigat nito. Makinig ka, sabi ng matanda, lumalapit kay Elias. Kung nais mong mabawi ang nawala sa'yo, kailangan mong maintindihan ang pinasok mong kasunduan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Elias. Hanapin mo ang ugat ng sapa, sagot nito. Hindi ang tubig na nakikita mo, kundi ang pinagmulan nito. Nasaan iyon? Tumingin ang matanda sa direksyon ng kagubatan. Sa lugar na hindi na pinupuntahan ng kahit sino. Pagkaalis ng matanda, nanatiling tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang araw ay tila mas maputla. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias na ang kanyang mundo ay hindi lamang nagbago. Ito ay unti-unting nagiging mapanganib. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, muling lumabas si Elias. Sa pagkakataong ito, hindi na siya patungo lamang sa sapa. May bagong direksyon ang kanyang mga hakbang. Mas malalim sa kagubatan. Mas malapit sa katotohanan. Ngunit sa kanyang likuran, sa pagitan ng mga puno at anino, may isang nilalang na tahimik na sumusunod. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nagkakamali. Sa bawat hakbang ni Elias, dali ay lalong lumalapit. Ang bantay, ang kagubatan sa gabi ay may sariling buhay, isang mundong tahimik ngunit hindi kailanman tunay na payapa. Habang papasok si Elias sa mas malalim na bahagi nito,
Unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas malamig, ang mga puno ay tila mas siksik, at ang liwanag ng buwan ay halos hindi na umaabot sa lupa. Sa bawat hakbang, ang katahimikan ay nagiging mas mabigat. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng kalikasan. Ito ay isang uri ng pananahimik na tila may itinatago. Ngunit hindi na umatras si Elias. Ang mga salitang binitawan ng matandang lalaki ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Hanapin mo ang ugat ng sapa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan. Ngunit alam niyang doon nagsisimula ang lahat. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga punong dati matatayog at luntian ay nagiging baluktot, ang mga sanga ay tila kamay na nakabuka, at ang mga ugat ay umaangat mula sa lupa na parang sinusubukang humawak sa kanyang mga paa. May mga bahagi ng daan na tila hindi na niya maalala kung dinaanan na ba niya. Parang ang kagubatan mismo ay gumagalaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang pakiramdam na siya ay hindi nag-iisa. Huminto siya. Alam kong nandyan ka, wika niya diretso sa dilim. Walang sumagot, ngunit ang hangin ay bahagyang kumilos. Isang malamig na simoy ang dumaan sa kanyang likuran, sapat upang maramdaman niya ang presensya, malapit, tahimik at nagmamasid. Hindi siya tumakbo. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Dahil sa puntong iyon, alam niyang ang pagtakbo ay walang saysay. Ilang sandali pa, narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na kakaiba sa lahat ng kanyang nadaanan. Walang tunog, walang hangin, walang buhay. Sa gitna nito ay may isang maliit na bukana. Isang espasyong tila pinutol mula sa mundo, at sa gitna ng espasyong iyon ay may isang lumang puno. Ngunit hindi ito pangkaraniwang puno. Ang katawan nito ay malapad at baluktot, tila dumaan sa maraming taon ng paghihirap. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa, kumakalat sa paligid na parang mga ugat ng isang bagay na mas malalim kaysa sa lupa. At mula sa pinakailalim ng punong iyon, may tumutulong tubig. Hindi ito dumadaloy pababa. Ito ay parang umuusbong mula sa lupa mismo. Tahimik, ngunit buhay. Napahinto si Elias. Ang pinagmulan, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, mas naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi tulad ng sapa na may liwanag at pangako. Ito ay mas mabigat, mas sinauna, mas mapanganib. Biglang kumilos ang lupa. Napaatras si Elias. Mula sa anino ng puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Ito ang parehong presensya na matagal na niyang nararamdaman. Ngunit ngayon, hindi na ito nagtatago. Ang bantay. Hindi ito ganap na makita. Ang hugis nito ay tila gawa sa usok at anino, nagbabago-bago sa bawat galaw. Ngunit ang mga mata nito, kung matatawag mang mata, ay malinaw na nakatutok kay Elias. At narito ka na, wika nito, ang tinig ay parang sabay-sabay na bulong at sigaw. Hindi umatras si Elias. Hinahanap ko ang paraan upang mabawi ang nawala sa akin, sabi niya. Tahimik na gumalaw ang bantay. Ang nawala, tugon nito, ay hindi basta na ibabalik. Sinabi mong may kapalit ang bawat hiling, dagdag ni Elias. Kung ganoon, may kapalit din ang pagbawi. Sandaling tumahimik ang paligid. Parang pinag-iisipan ng bantay ang kanyang sinabi. Mayroon, sagot nito sa wakas. Ngunit hindi ito tulad ng iniisip mo. Sabihin mo, maring wika ni Elias. Unti-unting lumapit ang bantay. Sa bawat galaw nito, tila lumalamig ang hangin at ang liwanag ay unti-unting nawawala. Upang mabawi ang iyong damdamin, wika nito, kailangan mong palitan ang iyong ibinigay. Napakunot noo si Elias. Palitan? Tumango ang anino. Isang damdamin kapalit ng isang damdamin. Anong ibig mong sabihin? Kung nais mong maibalik ang iyong kakayahang makaramdam, paliwanag ng bantay, kailangan mong kunin ito mula sa iba. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi mahina niyang sambit. Isang buhay na may dalisay na damdamin. Dagdag ng bantay, isang pusong buo. Napaatras si Elias. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Bahagyang kumilos ang anino, tila natatawa. Ngunit iyon lamang ang paraan. Tahimik si Elias.
Sa loob niya, kahit hindi na niya maramdaman ang takot tulad ng dati, alam niyang mali ito. Mali sa paraang hindi kailangang ipaliwanag. May iba pang paraan, sabi niya, pilit pinipigilan ang sarili. Hindi pwedeng ito lang. Sandaling tumahimik ang bantay. Pagkatapos, dahan-dahan itong umikot sa paligid niya. May isa pa, wika nito. Napatingin si Elias. Ano iyon? Huminto ang bantay sa kanyang harapan. At ito ang mas mahirap, dagdag nito. Sabihin mo, isang mahabang katahimikan ang sumunod. At kung ang kapalit, wika ng bantay, ay ang tuluyang pagkawala mo. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi ko naiintindihan. Hindi mo kailangang kumuha mula sa iba, paliwanag dito. Ngunit upang maibalik ang iyong damdamin, kailangan mong isuko ang natitira sa iyo. Anong natitira? Ang iyong pag-iral sa mundong ito. Parang tumigil ang oras. Ang mga salita ay mabigat. Hindi ito isang simpleng kapalit. Ito ay wakas. Tahimik na tumingin si Elias sa pinagmumula ng sapa, ang tubig na patuloy na umaagos, tila walang pakialam sa mga desisyong kailangang gawin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw sa kanya ang dalawang landas. Isang landas na magbabalik sa kanya ng kanyang damdamin, kapalit ng iba. At isang landas na magbabalik sa kanya ng kanyang pagkatao, kapalit ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang huminga. At kahit wala na siyang kakayahang maramdaman ang takot o lungkot ng buo. Alam niya, ito ang pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Sa kanyang likuran, ang kagubatan ay nananatiling tahimik. Sa kanyang harapan ang bantay ay naghihintay. At sa gitna ng dilim at liwanag, nakatayo si Elias. Handang pumili. Nanatiling nakatayo si Elias sa harap ng bantay, ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na anyo nito. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo. Naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at ng dalawang landas na nasa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang damdamin, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi lahat ng desisyon ay kailangang maramdaman upang maintindihan. May mga bagay na alam mong tama kahit hindi mo ito maramdaman. Pumili ka, wika ng bantay, ang tinig ay malamig ngunit matatag. Ang oras ay hindi mo kakampi. Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, unti-unting lumitaw ang mga alaala. Ang kanyang ina nakangiti sa simpleng hapunan. Ang mga araw na sila ay nagtutulungan sa bukid. Ang masandaling kahit mahirap ang buhay, ngunit ang mga alaalang iyon ay tila malayo na. Parang mga larawang nakikita niya, ngunit hindi na niya maramdaman. At doon niya lubos na naunawaan. Hindi sapat ang alaala kung wala ang damdamin. Hindi ko kukunin ang sa iba, Marinyang sabi. Bahagyang gumalaw ang anino. Sigurado ka? Tanong nito. Isang buhay lamang ang kapalit. Isang tao kapalit ng iyong kabuuan. Umiling si Elias. Kahit hindi ko na maramdaman kung ano ang tama o mali tulad ng dati, alam ko pa rin kung ano ang hindi ko kayang gawin. Sandaling tumahimik ang bantay. Kung ganoon, wika nito, iisa na lamang ang natitira. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Elias. At iyon ang aking sarili, sagot niya. Biglang naging mas malamig ang hangin. Ang mga ugat ng puno ay tila bahagyang kumilos, at ang tubig mula sa pinagmulan ay nagkaroon ng mas malakas na daloy. Kapag pinili mo ang landas na iyon, paliwanag ng bantay, hindi ka na babalik. Ang iyong alaala, ang iyong pangalan, ang iyong pag-iral, lahat ay mawawala. Tulad ng hindi ako kailanman nabuhay, tanong ni Elias. Oo. Napatingin siya sa tubig. Tahimik itong umaagos, tila walang pakialam sa bigat ng kanyang pasya. Kung ganoon, mahina niyang wika, maibabalik ko ba ang lahat? Ang iyong damdamin, sagot ng bantay, at ang balanse ng kasunduan. Pati ang mga biyayang natanggap ko. Sandaling tumahimik ang anino. Ang lahat ng ibinigay ay babawiin. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Hindi ito puno ng takot. Hindi ito puno ng lungkot. Ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. Kung mawawala ako, tanong ni Elias,
Ano ang mangyayari sa aking ina? Sa unang pagkakataon, hindi agad sumagot ang bantay. At kung manatili ka, tugon nito, ano ang mangyayari sa iyo? Napayuko si Elias. Alam niya ang sagot. Isang buhay na walang tunay na damdamin. Isang pag-iral na tila kompleto, ngunit humkag. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa pinagmulan ng sapa. Sa bawat hakbang, tila lumalapit siya hindi lamang sa desisyon, kundi sa katapusan ng kanyang landas. Huminto siya sa harap ng tubig. Tahimik, payapa, ngunit puno ng kapangyarihan. May isa pa akong tanong, wika niya. Sabihin mo, tugon ng bantay. Bakit ako, tanong niya. Bakit kailangang ganito ang kapalit? Sandaling kumilos ang anino, tila pinag-iisipan ang sagot. Dahil ang iyong hiling, wika nito, ay nagmula sa dalisay na pagmamahal. Napakunot ang noo ni Elias. Kung ganoon, bakit kailangang mawala iyon? Dahil iyon ang may pinakamalaking halaga, sagot ng bantay. Ang pinakamahalaga sa iyo, ang siyang hinihingi bilang kapalit. Unti-unting tumango si Elias. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang damdamin. Ito ang pinili ng sapa. Ito ang tunay na presyo ng kanyang hiling. Huminga siya ng malalim. Sa pagkakataong iyon, kahit hindi niya maramdaman ang takot, alam niyang ito ang pinakamahirap na gagawin niya. Handa na ako, wika niya. Biglang kumilos ang tubig. Ang liwanag ay unti-unting lumitaw mula sa ilalim, mas maliwanag kaysa dati. At tinatanggap mo ang kapalit? Tanong ng bantay. Oh, walang pag-aalinlangan. Wala. Sa sandaling iyon, may nagbago sa paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang kagubatan ay nanahimik. At ang tubig ay nagsimulang kumislap ng mas matindi. Ngunit bago tuluyang mangyari ang lahat, may isang tinig ang sumigaw mula sa likuran. Elias! Napalingon siya. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, may isang anyong tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanyang ina. Napatigil si Elias. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang damdamin, may isang bagay na bahagyang kumirot sa kanyang dibdib. Elias! Ang tinig ng kanyang ina ay pumutol sa katahimikan ng kagubatan. Isang tinig na puno ng takot, pag-aalala, at pagmamahal na hindi kayang itago. Napatigil si Elias. Sa gitna ng kanyang desisyon, sa gitna ng kanyang kahandaan na tanggapin ang kapalit, biglang bumalik ang isang bagay na matagal nang tahimik sa loob niya. Hindi pa ito ganap na damdamin, ngunit sapat upang guluhin ang kanyang isip. Nanay, mahina niyang sambit. Hingal na hingal ang kanyang ina nang marating siya. Halatang napagod ito sa pagtakbo sa gitna ng kagubatan, isang bagay na hindi nito magagawa noon. Bakit ka nandito? Tanong ni Elias, bahagyang naguguluhan. Ngunit sa totoo lang, alam na niya ang sagot. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Mula nang umalis ka, sabi nito, pilit hinahabol ang hininga, may pakiramdam akong may mali. Tinitigan siya nito ng diretso. Parang unti-unti kang nawawala. Hindi nakapagsalita si Elias. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, patuloy ng kanyang ina. Nanginginig ang tinig, pero ramdam ko, hindi na ikaw ang dating anak ko. Napayuko si Elias. Ang mga salitang iyon ay parang salamin. Ipinapakita ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Nanay, bulong niya, kung may paraan para maibalik ang lahat, ang dati, handa ka bang tanggapin na mawala ako? Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Ano ang ibig mong sabihin? Kung iyon lang ang paraan, dagdag niya, para bumalik ang lahat ng nawala sa akin. Huminto siya. Kailangan kong mawala. Biglang hinigpitan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Huwag mong sasabihin yan, mariin nitong wika. Pero, hindi, putol nito, mas matatag ang tinig. Hindi ko kailangan ng anak na dati kung ang kapalit naman ay mawala ka. Napatingin si Elias sa kanya. Mas pipiliin kong manatili ka, dagdag nito, kahit hindi ka na katulad ng dati, kaysa mawala ka ng tuluyan. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila nakikinig. Ang bantay ay nananatiling nakamasid, hindi nakikialam,
ngunit malinaw na naghihintay. Pero hindi ako buo, wika ni Elias, halos pabulong. Hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ko sa iyo tulad ng dati. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina. Ngunit ang ngiting iyon ay may lalim, isang uri ng pag-unawa na hindi madaling ipaliwanag. Hindi mo kailangang maramdaman para patunayan na mahal mo ako, sabi nito. Napakunot ang noo ni Elias. Araw-araw mo akong inalagaan, patuloy ng kanyang ina. Kahit pagod ka, kahit hirap ka, nandyan ka. Humawak ito sa kanyang pisngi. Iyon pa lang, sapat na. May isang bagay na kumilos sa loob ni Elias. Mahina, halos hindi mapansin. Ngunit naroon. Ang pagmamahal, dagdag ng kanyang ina, hindi lang nararamdaman. Pinipili rin ito. Napatingin si Elias sa tubig. Ang liwanag ay patuloy na kumikislap, naghihintay ng kanyang desisyon. Sa isang banda, ang landas ng pagbabalik, ang pagbawi ng kanyang damdamin, kapalit ng kanyang pag-iral. Sa kabilang banda, ang pananatili, isang buhay na hindi ganap, ngunit may pagkakataong matutong muling mabuhay. Hindi mo kailangang mawala, mahina ngunit matatag na wika ng kanyang ina. Pero, huminto siya. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi mo kailangang maging tulad ng dati, sagot nito. Kailangan mo lang maging ikaw. Tahimik na napapikit si Elias. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, kahit hindi niya ito maramdaman ng buo, may isang katotohanan na unti-unting lumilinaw. Hindi lahat ng nawala ay kailangang bawiin sa parehong paraan. At hindi lahat ng kapalit ay kailangang tanggapin. Dahan-dahan siyang humakbang paatras, palayo sa pinagmula ng sapa. Napatigil ang liwanag. Ang hangin ay muling gumalaw. Pinipili ko, wika niya. Sandaling tumahimik ang lahat. Ang manatili. Biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang liwanag ay humina. Ang tubig ay muling naging tahimik. At ang presensya ng bantay ay unti-unting gumalaw. Isang hindi inaasahang desisyon, wika nito. Tumingin si Elias sa anino. Hindi ko kailangang maging buo, sagot niya. Kung ang kapalit naman ay mawala ako sa mundong ito. Tahimik ang bantay. Pagkatapos dahan-dahan itong umatras. Kung ganoon, sabi nito, tatanggapin mo ang bunga ng iyong pinili. Tumango si Elias. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang gumalaw sa loob niya. Hindi ito ganap na pagbabalik ng damdamin. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang init, ang koneksyon, ang simula. Habang sila ay magkasamang naglalakad palabas ng kagubatan, ang dilim ay unti-unting humihina. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may pag-asa. Ngunit sa likuran nila, sa pinagmulan ng sapa, ang tubig ay muling kumilos. Tahimik, mapanlinlang, at tila may panibagong lihim na itinatago. Paglabas ni Elias at ng kanyang ina mula sa kagubatan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong bayan. Ang mga punong kahoy ay muling sumayaw sa banayad na simoy at ang kalangitan ay unti-unting luminaw, parang may bigat na naalis sa paligid. Ngunit hindi iyon napansin ng karamihan. Para sa mga tao, ang lahat ay nanatiling normal. Masagana pa rin ang ani, maayos pa rin ang kabuhayan, at ang mahiwagang sapa ay patuloy na nagbibigay, tahimik, ngunit tila mas mapagbigay kaysa dati. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Elias na bumalik sa dati niyang gawain. Ang maripot sa inwanin ng Merceria ang pagtatrabaho sa bukid, ang pag-aalaga sa kanyang ina, at ang pakikisalamuha sa mga tao sa kanilang paligid. Ngunit kahit pinili niyang manatili, hindi ibig sabihin ay bumalik na ang lahat. May mga sandali na tila normal siya, nakakapag-usap, nakakapagtrabaho, nakakapag-isip ng malinaw. Ngunit sa tuwing siya ay nag-iisa, muling bumabalik ang katahimikan sa loob niya. Hindi ito kasing lalim ng dati. Ngunit hindi pa rin siya buo. Isang hapon habang siya ay naglalakad sa gilid ng bukirin, napansin niyang may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang lupa na dati mataba at buhay ay tila nagiging mas madilim. Ang mga halaman, kahit patuloy na lumalaki, ay may kakaibang anyo. Tila masyadong mabilis ang kanilang pag-usbong, halos hindi natural. At ang hangin, may kakaibang bigat.
Napapansin mo rin ba? Napalingon si Elias. Naroon ang matandang lalaki, tahimik na nakatayo sa likod niya. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya ito. Oo, sagot niya. May nagbabago. Tumango ang matanda. Dahil ang balanse, wika nito, ay hindi basta-basta na ibabalik. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang matanda at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan kung saan nagmumula ang sapa. Ang sapa, paliwanag nito, ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya. Ito ay kumukuha rin upang mapanatili ang balanse. Tulad ng nangyari sa akin. Oh, sagot ng matanda. Ngunit ang ginawa mo ay kakaiba. Napatingin si Elias sa kanya. Tinanggihan mo ang huling kapalit, dagdag nito. At sa paggawa mo noon, nagbago ang daloy ng kasunduan. Tahimik si Elias. Masama ba yon? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, yumuko ito at kumuha ng kaunting lupa mula sa bukid. Ipinakita nito kay Elias ang kulay, bahagyang nangingitim. Kapag ang balanse ay nabasag, wika nito, ang kapangyarihan ay naghahanap ng ibang paraan upang maibalik ito. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang matanda sa kanya, diretso, seryoso. Hindi na lamang ikaw ang apektado. Parang may biglang bumigat sa hangin. Ang bayan, dagdag ng matanda, ay nagsisimula ng magbayad ng utang na hindi mo tinapos. Napaatras si Elias. Hindi. Mahina niyang sambit. Ang mga biyayang natanggap, paliwanag ng matanda, ay may katumbas. At dahil hindi natapos ang iyong kasunduan, ang sapa ay kumukuha mula sa iba. Biglang pumasok sa isipan ni Elias ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga taong masaya sa kanilang pag-asenso. Ang mga batang tumatawa. Ang mga pamilyang umaasa sa biyayang iyon. Hindi nila alam, bulong niya. Hindi nila kailangang malaman, sagot ng matanda. Ngunit sila ang magbabayad. Sa sandaling iyon, may isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayong bahagi ng bayan. Napalingon silang dalawa. Isang bahay ang tila nagkakagulo. May mga taong nagtatakbuhan. May umiyak. Hindi na nagdalawang isip si Elias. Tumakbo siya patungo sa pinanggagalingan ng sigaw. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang isang pamilya na nagkakagulo sa loob ng kanilang bahay. Isang bata ang nakahiga sa sahig, walang malay, maputla at tila unti-unting nawawala ng lakas. Ano ang nangyari? Tanong ni Elias. Hindi namin alam, sagot ng ina, umiiyak. Bigla na lang siyang nanghina. Lumapit si Elias at tiningnan ang bata. Walang sugat, walang sakit na nakikita. Ngunit may isang bagay na mali. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na kawalan. Isang pakiramdam na alam niya. Parang may nawawala sa bata. Hindi lakas. Hindi buhay. Kundi damdamin. Napaatras si Elias. Huwag! Mahina niyang sambit. Ngunit huli na. Sa labas ng bahay ang hangin ay muling kumilos. Sa malayo sa direksyon ng sapa, ang tubig ay kumislap. Tahimik. Ngunit malinaw ang mensahe. Ang kasunduan ay hindi pa tapos. Nanginginig ang mga kamay ni Elias. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang kanyang desisyon ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay nagsisimula ng singilin ng iba. Napatingin siya sa bata, sa pamilya, sa buong bayan. Sa unang pagkakataon mula nang piliin niyang manatili, may isang bagay na malinaw na bumalik sa kanya. Hindi pagganap, ngunit sapat upang maramdaman niya. Ang bigat ng responsibilidad. Ang sigaw ng bata ay tuluyang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng maliit na bahay, ang mga luha ng ina ay patuloy na bumubuhos habang yakap ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng takot, ng pagmamakaawa at ng pag-asang hindi pa tuluyang mawawala ang lahat. Ngunit si Elias, alam niya, ang katahimikang iyon ay hindi ordinaryo. Ito ay ang parehong katahimikang minsan niyang naramdaman sa loob ng kanyang sarili. Unti-unti siyang umatras palabas ng bahay. Hindi dahil wala siyang pakialam,
kundi dahil sa unang pagkakataon, malinaw niyang nauunawaan. Ang nangyayari ay hindi sakit. Hindi ito aksidente. Ito ay paniningil. Sa labas, nagtipon ang mga tao. May mga bulungan, may mga tanong, may mga takot na unti-unting lumalabas. Ano ang nangyayari sa bayan natin? Bakit bigla na lang nanghihina ang bata? May sumpa ba ito? Nakatayo si Elias sa gitna ng lahat, tahimik, ngunit ang kanyang isip ay tila binabagyo ng katotohanan. Ako ang dahilan. Ang ideyang iyon ay hindi na niya kayang itanggi. Hindi ito titigil, isang tinig ang muling nagsalita mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Ang matandang lalaki. Mas seryoso ang mukha nito ngayon. Mas mabigat ang presensya. Simula pa lang ito, dagdag nito. Gaano kalala? Tanong ni Elias. Sandaling tumingin ang matanda sa mga tao. Hanggang sa maibalik ang balanse. At kung hindi, tanong niya. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. Unti-unting mawawala ang kakayahang makaramdam ng buong bayan. Parang tumigil ang mundo. Hindi. Mahina niyang sambit. Ang sapa ay hindi masama, paliwanag ng matanda. Ngunit ito ay patas. At ang patas na iyon ay hindi nagbabago kahit sino pa ang masaktan. Napatingin si Elias sa mga tao. Sa mga mukhang puno ng pag-aalala. Sa mga batang walang kamalay-malay. Sa kanyang ina na nakatayo sa malayo, tahimik ngunit nagmamasid. May paraan pa ba? Tanong niya, pilit kumakapit sa natitirang pag-asa. Tahimik ang matanda. Pagkatapos, tumango ito. May isa. Sabihin mo. Bumalik ka sa pinagmulan, sagot nito. Tapusin mo ang kasunduan. Napakunot ang noo ni Elias. Pero pinili ko nang manatili. At iyon ang dahilan kung bakit hindi natapos ang lahat, sagot ng matanda. Hindi tinanggap ng sapa ang desisyon mo. Pinahaba lamang nito ang kapalit. Kung ganoon, mahina niyang wika, kailangan kong bumalik. Tumango ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ka ng pagpipilian. Napapikit si Elias. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na ito tungkol sa pagpili. Hindi na ito tungkol sa dalawang landas. Isa na lamang ang natitira. Kung hindi ko gagawin, tanong niya. Tahimik ang matanda. At kung hindi, sagot nito sa wakas, ang buong bayan ang mawawala ang pagkatao. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang natitirang pag-aalinlangan sa loob ni Elias. Hindi dahil sa naramdaman niya, kundi dahil alam niyang ito ang tama. Dahan-dahan siyang lumakad palayo. Palayo sa mga tao. Palayo sa kanyang ina. Pabalik sa kagubatan. Elias! Napahinto siya. Ang kanyang ina ay tumatakbo papalapit sa kanya. Anong gagawin mo? Tanong nito, halatang nag-aalala. Tumingin siya rito. Kahit hindi pa ganap ang kanyang damdamin, may isang bagay na malinaw sa kanya. Tatapusin ko na, sagot niya. Hindi kita hahayaang mawala, mariing wika ng kanyang ina. Ngunit ngumiti si Elias, isang ngiting hindi ganap, ngunit totoo. Kailangan. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya lumingon. Habang papasok siya muli sa kagubatan, ang hangin ay muling nagbago. Mas malamig, mas mabigat. Parang alam ng buong kalikasan ang kanyang gagawin. Sa malayo ang sapa ay muling kumikislap. Mas maliwanag, mas mapanganib. At sa pinagmulan nito, naghihintay ang bantay. Sa bawat hakbang ni Elias, mas lumilinaw ang katotohanan. Hindi lahat ng himala ay biyaya. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kaligtasan. Minsan, ito ay nagtatapos sa sakripisyo. Ang kagubatan ay muling bumalot kay Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito misteryoso. Ito ay pamilyar. Tila isang landas na matagal na niyang tinatahak, kahit sa loob lamang ng kanyang isipan. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinagmulan ng sapa, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pag-atras. Ang kanyang desisyon ay buo. Pagdating niya sa lumang puno, ang hangin ay tumigil. Ang tubig mula sa pinagmulan ay kumikislap, mas maliwanag kaysa sa lahat ng kanyang nakita noon. At sa tabi nito, naroon ang bantay. Tahimik,
naghihintay. Bumalik ka, wika nito. Oo, sagot ni Elias. Alam mo na ang kailangan mong gawin. Tumango siya. Tatapusin ko na. Sa sandaling iyon, tila naging mas mabigat ang paligid. Hindi ito takot. Hindi ito pangamba, kundi isang katahimikan na puno ng kahulugan. Kapag ginawa mo ito, sabi ng bantay, ang lahat ng bakas mo sa mundong ito ay mabubura. Alam ko, walang makakaalala sa'yo. Alam ko, hindi ang iyong ina, hindi ang mga taong tinulungan mo, hindi ang mundong iniwan mo. Sandaling napapikit si Elias. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng alaala ay bumalik ng sabay-sabay. Hindi bilang damdamin, kundi bilang katotohanan. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang ama, ang mga araw na sila ay mahirap ngunit buo. Ang kanyang ina, nakangiti, nagmamahal, lumalaban. Kung ganoon, tanong ng bantay, handa ka pa rin ba? Dahan-dahang nagmulat ng mata si Elias. Oo, lumapit siya sa pinagmulan ng sapa. Ang tubig ay tila tumatawag sa kanya, hindi bilang tukso, kundi bilang wakas. Sa kanyang likuran, may isang tinig ang muling umaling-aw-ngaw. Elias, ang kanyang ina. Napatigil siya. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya sa pagkakataong ito magagawa niyang umalis ng walang paglingon. Ngunit hindi. Lumingon siya. Nakatayo ang kanyang ina sa gilid ng kagubatan. Hindi na tumatakbo, hindi na sumisigaw. Tahimik. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng luha. Alam ko na, wika nito. Nanahimik si Elias. Hindi ko man maintindihan ang lahat. Dagdag ng kanyang ina, ramdam ko kung ano ang gagawin mo. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Sa bawat hakbang ang mundo ay tila humihinga kasama nila. Patawad, mahina niyang sabi. Umiling ang kanyang ina. Huwag kang humingi ng tawad. Humawak ito sa kanyang mukha. Kung ito ang kailangan, gawin mo. Sandaling tumigil ang oras. Sa pagkakataong iyon, may isang bagay na tuluyang bumalik. Hindi buo, ngunit sapat. Naramdaman ni Elias ang init ng kanyang ina, ang bigat ng sandali, at ang isang damdamin na matagal nang nawala. Pagmamahal. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, tunay. At least, wika niya, nararamdaman ko ulit kahit sandali. Dahan-dahan siyang umatras. Palayo. Pabalik sa pinagmulan. Hindi na siya lumingon. Dahil alam niyang kung gagawin niya, hindi niya kakayanin. Lumapit siya sa tubig. Ang liwanag ay sumiklab. At tinatanggap mo ang wakas, tanong ng bantay. Oo. Sa sandaling iyon, pumasok si Elias sa liwanag. Tahimik. Walang sigaw. Walang takot. Sa isang iglap, nawala siya. Kinabukasan ang bayan ay nagising sa isang kakaibang katahimikan. Ngunit hindi ito mabigat. Hindi ito nakakatakot. Ito ay payapa. Ang batang nawala ng lakas ay muling nagising. Ang mga tao ay muling naging masigla. Ang lupa ay bumalik sa dati nitong anyo. At ang hangin ay muling naging magaan. Ang sapa ay nanatili. Tahimik. Mapayapa. Ngunit hindi na kasing kinang ng dati. At sa bayan, walang nakakaalala kay Elias. Maliban sa isang pakiramdam, isang hindi may paliwanag na init sa puso, isang alaala na walang pangalan, isang sakripisyong walang mukha. Ngunit naroon, sa gilid ng kagubatan, may isang matandang lalaki ang muling nakaupo. Tahimik, pinagmamasdan ng sapa. Natapos din, wika nito. At sa tubig, sa pinakailalim, may isang mahinang liwanag na patuloy na kumikislap. Hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang alaala. Ang sapa ng mga pangako ay nananatili. Ngunit mula sa araw na iyon, ito ay tinatawag na ng iilan. Sapa ng mga alaala.